Igan sumentro sa kapayapaan, seguridad at ekonomiya ang paksa ng ASEAN-Russian Commemorative Summit na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin. Samantala, sinabi ng Pangulo na nakatakda ng pauwiin sa Pilipinas ang 24 na Pinoy na na-detain sa Russia kasunod ng pulong nila ni Putin. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. I don't know if people are aware of this, but 24 Filipinos have been in detention in Irkutsk for how many months now? Nine months. Wala tayong balita. Hindi natin malaman kung ano ng kalagayan nila. As far as we know, hindi naman sila nakasuhan. As a request, especially speaking to the families, kung pwede naman, we can find a way that they be, we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit, kung may paraan, sana magawa natin. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Noong nag-bilateral meeting kami ni President Putin, binanggit ko ito. At nagulat din siya, sabi niya, hindi ko alam yan. Pag-aaralan namin, tingnan namin ang nangyayari. Sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. We found out where the 24 Filipinos are. We found out what the problem was with their case, with their situation. And first of all, he said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. As we mark this milestone, the Philippines would like to highlight 3 priorities that should animate our cooperation in the years ahead. First, peace, security, and stability. Second, a more dynamic economic partnership. Food and energy security deserve a particular attention, as these are the foundations on which broader stability rests. And third, perhaps the most enduring, is our people. Mula po rito sa Kazan, Russia, Iz Kasani Rosia, Tina Panganiban Perez, Reportage, GMA News.